tatlong ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent pati pangalan nakalimutan ko na dahil insignificant na siya eh. 'Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Blue Ribbon Committee, Senate. Apat mo na, Congress at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Tuminto for the first time. Nung barata noon, kung ano, quantum, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Eto, huminto. Yung Senado, nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kahit anong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Eh, bakit natin i-discriminate o i-dismiss ka agad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan doon. May delivery ba talaga? Diba? Eh kung 800 billion, okay. Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on parang ano din ata din nila doon eh, intelligence fund din nila, operations nila. Yung kay GMA, na-charge siya for 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion 360. Eh, ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang iniimbestigan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw yun yung pondong kailangan i-liquidate. Eh ito billion-billion ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery to. May kay Speaker, may kay Martin, may Senador, may Congressman. So parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtuunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Kasi samantalang yung mga nasabi mo, kung na kay Estrada, kay Arroyo, kay BP Sara, nakatuon ang atensyon nila eh. Maliit pa lang na halaga yun. Yes. Eh, paano to? Sobrang laki pero binabaliwala nila. Yes. Yun yung, ano dyan, yung punto dyan at bakit kaya nila ginagawa to kung na parang baliwala lang? Pansinin nyo, tatlong ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent pati pangalan nakalimutan ko na dahil insignificant na siya eh. 'Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Blue Ribbon Committee, Senate. Apat mo na, Congress at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Tuminto for the first time. Nung barata noon, kung ano, quantum, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Eto, huminto. Yung Senado, nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kahit anong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Di ba? Sino ang lumalabas na pinaka-mastermind sa lahat? Senate, ICI, Ombudsman, Saldico. Saldico lang. Siya lang yung kinasuhan nila. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hinto. So, nakikita naman ng tao yun, naintindihan yun eh. And
sa tulong din ng mga medyang hindi nababayaran. Nalilinaw nyo talaga yung kaso sa taong bayan. So, Oh, Mike, merong bago eh. Meron pang bago ngayon bukod doon sa mga parang naliligaw tayo ng investigasyon. Pero susundan natin yan, nabanggit ito ni Senator Ping na aabutin kayo ng 4 o 5 taon doon sa ganong kalaking pera na i-deliver. Tapos, ito yung bago. Sinundan pa ito ni Director Matibag na parang ipapasubok sa inyo. Kayo ba handa? Hindi ko alam kung paano pahiramin kayo ng pera. Kasi papasubok daw sa inyo, kung tama ako ng pagkakaunawa, paano nyo i-deliver yung ganong kadaming pera? 'Di ba? 4 na taon, 5 taon. Nako, maniwala kayo, ang kumpiyansa ko sa mga sundalong to, walang maganda nga yung ganitong kwentuhan na nakaupo sila. Kung minsan nga napapansin ko pagka yung parang Asan ba sila? Tawagin natin. nakatago, magagaling. Pagka napakinggan mo sila, walang kagatol-gatol, walang pagkakamali. Parang, di ba yung sinasabi nga nila ni Atty. Levy Baligod sa kanila, wag kayong magsisinungaling. Kahit na umabot tayo sa Korte Suprema, wag kayong magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling kayo, kahit naman sino pagka gumagawa ka ng kwento, patay ka na. Oh. Ako, nung una, di ba, tinanong. Sabi nga, kay Mike Defensor, siya ang mastermind. Sabi ko, kung tinawagan nyo lang ako, wag nyo na ako sinurveillance, aminin ko na talagang tinutulungan ko mayan hanggat kaya ko tutulungan ko yung mga sundalong yan. Sa kanila, nung nangyari, nung pinag-usapan yung ICC, sabi nung isa, hindi totoo. Sabi nung isa, totoo. Okay, nagkagulo-gulo na ang kwento kasi nga, may tinatago. yes. Eto mga to, walang tinatago. Kahit na magsubok-subok pa sila, baka sila pa mapaiya sa ganyang kwentuhan. Tulad nga nung kay yung sinabi nilang delivery na kay Trillanes, dinideny ni Trillanes. Pero si DOJ, hindi pala DOJ, si Ombudsman, Remulla, inamin niya. So Oo. dito makikita mo talaga hindi sila consistent. Yung mga taong involved. Hindi katulad nitong mga sundalo na to, consistent. Alam mo, Banat, ayoko lang magsabi ng pangalan ng mga kaibigan ko. Kasi sinabi ko naman sa kanila, hindi ako involved sa affidavit. Totoo hindi talaga ako na-involved. Nung nandyan na sila at nung nandyan na, lalabas na sila, doon na lang ako na-involved. May mga tumatawag. Pare, ano ba yun? Saan ba yun? Siyempre, tatanungin ko. Sarge, saan ba tong kay ganito? Ano ba nangyari? Okay, pabalik ako. Partner, ito daw yun Oo nga, totoo. Hindi nila makaila Di ba? Yung kay Senator Trillanes, di ba sabi niya, hindi totoo. First time narinig ko isa, ay sir, ako nag-deliver dun sa ganito Wala kagatol-gatol. Di ko alam na taga dun sa Antipolo Senator Trillanes Yes. So, kaya ulitin ko ba? Marami akong kaibigan tumatawag, nagtatanong, ano ba yun? Ano yung eksaktong nangyari? Ano yung Pagka nagkwento ko, dito daw yan. Hindi na makakibo. Alam nila totoo. Pero wala pa po bang lumalapit sa inyo para aregluhin o parang sabihin sa inyo, sabihan mo naman yung mga wag kaming idamay. Meron na ba? Actually, Banat, meron. Ang sinabi ko lang sa kanila, number 1, totoo naman, hindi ako involved. At pangalawa, ang mga sundalo at maging si Atty. Levy Baligod, nagkaroon sila ng pag-uusap na hindi pwedeng may mga pagtatago o pagsisinungaling. Ang katunayan, sa aking pakiwari, marami pa silang pinanghawakan. Marami pa silang... Kasi affidavit lang naman to Siyempre, pagka nagkaroon ng actual, for example, di ba, nakalagay doon, nagbigay kami kay Laila de Lima. Hindi lang naman isa yun Pag ibinuo nila yung kwentong yun, makikita mo yung kabuang kwento. So, hindi papayag ang mga sundalo sa ganon. Nagsalita sila, alam nila pwede nilang ikamatay. Nagsalita sila, alam nila pwedeng maging problema sa pamilya. Ayun. Ang gusto talaga nila, isiwalat sa buong bansa, sa ating
mga kababayan, ano talaga yung nakita at nangyari sa kanila. Ayun. Kaya lang, Kong, paano nila mailalabas yun? Eh alam naman natin na walang mangyayari sa ombudsman. Yung reklamo o yung kanilang ano sa ombudsman, wala namang mangyayari doon. Imposibleng ipasa pa nila sa sandigan yun. Wala na yun. So paano lalabas siya mga yan? Well, tama yung tinanong mo, Banat pinag-usapan din namin kung ano talaga yung magiging direksyon tungkol dito. Dahil opisyal na sumulot na sila sa ombudsman. At sinasabi nila, ito yung affidavit, ito yung mga nangyari. Sabi ni Ombudsman Remulla, patas ako, magkakaroon ako ng kaso tungkol dito. Naniniwala ka naman. Well, yun ang kanyang bagget, di ba? Tingnan natin. Alam nyo, ang nakakatuwa dito, bago pa sila lumabas, nakausap ko si Saldico eh. Nare-recall ninyo may impeachment? Yes. Okay. So doon sa impeachment, kaparte ng, may dugtong eh. Itong bigay ng pera sa impeachment eh. So marami akong tinatanong kay Saldico. Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may itatago nila to, pero puputok at puputok. Pero Wala kung may Mike, katotohanan. ibig sabihin, totoo yung 150 million bawat pirma Bawat pirma sa impeachment ni BP Sara, yung una, yung nakaraang taon. Di ba ang dalawa yan eh, merong pera, merong budget. Merong budget. Ang nakita kasi ng mga sundalo yung budget eh, yung pera. Oo. Wala naman sila alam dun sa may inabot na saro, kung ano man. Hindi nila talaga nakita yun. Sana ba magkaroon ng coach ng pagkakataon sila sa inyo. No, magkwentuhan kayo ng relax. Makikita nyo kung gaano kadiin at kasinsin yung kwento. Oh. Yung kay Saldi ko yung tinutukoy ko kasi sabi niyo diba bago Yes. nagkausap kayo. Oo. So nasabi po ba ni Saldi ko na totoo yung bigayan ng Yes. pera sa pirma sa Yes. impeachment? Oh, yung allocation na dagdag sa mga pondo, totoo. Inamin naman ni Saldico doon sa impeachment eh. Tsaka ito, Kong, no, nakita natin yung statement nito ni Ombudsman Remulla regarding dito sa 18 Marines, no. Parang medyo negative. Parang hindi siya umaayon dito sa mga revelasyon. Although, kung merong pinaka-credible talaga na testigo, ay walang iba kundi si Saldico and of course, itong 18 Marines. So now, ano po yung expectation nyo? Kasi medyo positive pa rin kayo kaya Ombudsman Boying Remulla. Ano po ang ini-expect nyo? Halimbawa, isiniwalat nitong 18 Marines. Ano po ang ini-expect nyong gagawin ni Ombudsman Remulla? Alam mo, hindi siguro positive is yung term no sa aking Patas nga ba? Patas nga ba? Ang aking kasi, ang legal na pamamaraan batay sa ating batas at sa ligang batas ay sa ombudsman. Yes. Ang proseso ng investigasyon maaari ding magkaroon sa Kongreso at sa Senado. Kaya wala tayong bilang taong bayan, wala tayong ibang magagawa kundi respetuhin ang prosesong yon. Pero ako naniniwala may hangganan din ang pananaw, ang dibdib, yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin. EDSA 1, pinoklama si Pangulong Marcos. Nag-oath na siya na presidente sa legal. Oh, sabi ng taong bayan, hindi. Mali yan, nandaya ka, o kung ano man naging protesta ng EDSA 1, nung lumabas na si Secretary Linet, si General Ramos, nagkaroon ng protesta. EDSA 2, nagkaroon ng impeachment kay ERAP, ayaw buksan yung second envelope. Lumabas ang taong bayan, nagpulong-pulong sa EDSA, nagalit. At pagkatapos sabi ng military, nagwi-withdraw kami ng support. Ang sabi ng Korte Suprema, constructive resignation. Naniniwala pa rin ako, katulad nung kay Cory, sumama siya sa eleksyon, nagkaroon ng eleksyon, kay Pangulong ERAP, nagkaroon ng proseso ng impeachment. Dumaan tayo sa tama at legal na proseso. Pero naniniwala ako, at hindi lang naman ako, kundi ang taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon kung anong nais nilang mangyari. Comment na lang ako, wala na tayong makasa, wala na hawak ng kaso na yan. Wala na talaga, no? So, makasa na sinasabi mo, equal power.
Yun na lang talaga yung pag-asa natin. Ako, Sir Jack, mapataka mamaya, ano na naman tayo, Tama, sampi na baka tayong makasuhan dalawa na ulit. naman tayo. Di ba na, karangalan ko makasama ka. Kung Kaya tayo naman makasama ka. dalawa. Maliliit pa yung anak ko. Pero yung tanong ko, yun na lang pa yung solusyon. Well, ayoko magsabi ng ito lang ba yung solusyon, pero ako, harapin ko yung legal na proseso, harapin ko yung pamamaraan ko ano yung dapat natin Kasi gawin. kung may, nakikita ako sa mga nangyayari yun. Alam naman na yung katotohanan, ayaw nilang kunin yung kaso Basta meron po tayong disclaimer, ang opinion ng isang host ay hindi opinion Ay, oo. ng lahat ng host. Malinaw? Opinion ko lang to opinion kasi pinapiliin ko power Maano ko ba? Wakalan yun. Biro-biroan lang po yan, wag nyo kami siniseryoso. Okay? Bago po tayo magsimula kanina, may statement po yung parang yung NBI Oho. na the rest of the hundreds of these Marines ay next week lalabas daw. Ano pong masasabi niyo doon? Well, natutuwa naman ako na may ganong balita magmula pa mismo sa ating attorney Matibag ng National Bureau of Investigation. Kasi yun naman ang kailangan lumabas tayo at magsalita kung ano yung katotohanan. In fact, kung merong kasapi ng gobyerno na nakita nila yung mga nangyari at hindi naman sila sangkot o kung sangkot man naman sila, hindi naman talaga grabe yung partisipasyon. O who am I referring to? Si E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar. Itong mga to, sabi ko nga dun kasi narinig ko yun Nakita ko yun kay Lian de Viste. At may mga pag-uusap pa na nandun ako. Hindi ako yung aktual na kausap. Pero ayoko mag-impose. Parang ang pakiramdam ko, kung kailan kayong handa magsalita, nasa sa inyo yan. Basta ang paniwala ko, dapat gawin natin yung tama para sa bansa. Yes. Diba? Ang sabi, merong isang tao kasi si E.S. Bersamin na abogado na siya. Yung medyo maganda yung pag-iisip niya. Sabi niya, wala naman tayong ginawa. Naging kasangkapan tayo. Sabi niya, dapat sabihin na natin yung totoo. Kasi, pag natapos ang 2020, pag nangyari na yung 2028, nagpalit ng gobyerno, madadamay tayo sa kasong yan. Sabi niya, madadamay tayo sa kasong yan na kinasangkapan lang naman tayo. So nagulat ako, nanggaling to sa staff mismo ni E.S. Bersamin. And tingin ko talagang yan din ang pag-iisip ni Adrian. Di ba na utusan, pagkatapos ngayon sila yung madidiin. Accessory sila. So, di ba sinasabi pa nga, parang naiwan pa sa kanilang 1.2 billion pesos? Kasi nung pumutok, nasa kanila Hindi pa nila nadideliver Napakadelikado nun.